bukod sa overpriced na nga yung libro, substandard pa. Substandard pa po yung libro. Kasi mga kababayan, tinan nyo to nagsalita po si Antonio Contreras. So hindi po nakakakilala kay Antonio Contreras. Si Antonio Contreras po ay isang professor ng Lasal. Well, medyo political commentator din po siya, pero ang point dito, may nagsalita na pong professor na sinasabi niya nga po na mali-mali po yung nakasulat sa libro ni Sara Duterte. So at least, mga kababayan, hindi vlogger nagsalita, isang professor. So tingnan natin to So sabi dito, ito. Hindi, maganda ano na natin. I-play na lang natin yung video. At maraming salamat. Ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, napakadali naman daw sumulat ng libro. Kahit sino pwede magsulat ng libro ayon sa kanyang sariling karanasan. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil madaling magsulat ng libro ay lahat pwedeng sumulat at lalong-lalo na napagkakagastusan ng 10 milyong piso mula sa perang galing sa bulsa ng mga mamamayan. Okay So sa hindi po nakakaalam mga kababayan, sinabi talaga ni Sara Duterte yan. So sabi ni Sara Duterte dito sa kanyang statement, no? Saan ba yun? Ito. Yan. Sabi niya dito. Mga kababayan, syukran. Mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangan mangopya pa. Okay. So ayan po yung sinasabi dito ni Antonio Contreras. So, sinabi talaga ni Sara Duterte yan. Hindi mahirap gumawa ng isang libro. Okay. Ayun nga Ayun yung problema Sabi mo hindi madali. Kapag ang libro Ayun nga yung pangit. Sabi nga ni Sara Duterte, hindi daw mahirap. Yun nga lang, hindi na nga mahirap, mali-mali pa. librong ito ay kailangan basahin ng mga bata. Ang design ay ipabasa sa mga bata para matuto silang bumasa. Marami na tayong narinig at napag-usapan na natin ang mga aklat o mga libro na inaaprubahan ng DepEd na may mga mali. Mali-mali ang nakalagay, hindi factual, hindi na fact-check. So dapat maging sensitibo tayo sa usaping ito. Sapagkat kapag may libro tayong pinapabasa sa mga bata at mali ang impormasyon na nakalagay dyan, ay niluluto lamang natin sila. Teka lang, no? Actually kasi tama 'tong sinasabi ni Professor Contreras Kasi may mga libro na nga po mga kababayan na nagkalat po sa public schools na dumaan na nga po sa matinding pagche-check ng DepEd, may nakakalusot pang mali. So paano pa kaya yung librong hindi dumaan, 'di ba? Sa pagche-check nga po ng mga eksperto. O 'di ba? Feelingerang J.K. Rowling. Natawa ako diyan Tinuturuan nga natin sila magbasa, pero nililito naman natin sila. Isang halimbawa nito, itong sinulat ni Vice President Duterte. Akala ba objective lang tayo dapat dito? Kilala niyo naman ako, kapag mali, unahin ko, pag tama, pupurihin ko. At wala akong sinisino, kahit sino. Mayroong mga linya sa libro na, by the way, 16 pages ang lamang illustrated, na medyo problematic. Katulad ng, sabi niya, mabagbag ang damdamin. Alam naman natin, hindi ako masyadong expert sa wikang Filipino, pero dapat nagagamitin yata dito ay nabagabag ang damdamin. Okay So malamang alam niyo na rin 'to Kasi nakalagay naman talaga yan sa libro ni Sara Duterte, yung ito. Ito yan Si Quago ba 'to? Si Quago, 'di ba? Walang natira kundi ang kalungkutan at kagutuman. Ay putang, kagutuman 'no? Isipin mo, 'di ba? At tila ba ang mga kaibigan minsan ay kasama na siya ay naglaho na parang bula. Sa kanyang pag-iisa, nabagbag. Ito yung sinasabi ni Professor Contreras, nabagbag ang kanyang damdamin sa kanyang sinapit. Pero masipin niyo mga kababayan, no? Nabanggit na naman ni Sara Duterte dito yung kagutuman, no? Kalungkutan at kagutuman. So dito natin makikita talaga na propaganda yung libro. Kasi itong si Quago ba to? Si Quago, 'di ba? Nalungkot tsaka nagutom. And then dumating ang isang kaibigan na si Loro. So nawala yung lungkot, nawala yung kagutuman. Tapos ang ending, ang kaibigan pala si Sara Duterte. So nakita niyo yung propagandang ginawa po yung ginawa po ni Sara Duterte dito. Propaganda talaga, di ba? Oh. So
Ewan ko ba 'no? At least at least nakukuha niyo yung point, 'di ba? Parang ang lumalabas kasi dito sa libro ni Sara Duterte, ano, siya yung tagapagligtas sa gitna po ng kalungkutan tsaka kagutuman, 'di ba? O isipin niyo, ang nakalagay sa libro ni Sara Duterte, saan na ba 'yun? Ito, pakita ko na lang ulit, ito. Oh, siya ay isang tunay na kaibigan. O nakita niyo ba yung propaganda mga kababayan? Ang propaganda dito kasi, si Sara Duterte ang naging hindi, ang libro po kasi ay tungkol sa isang kaibigan na tumulong sa gitna ng kalungkutan tsaka kagutuman. Isang kaibigang ibon. Tapos ang ending ng libro ni Sara Duterte, siya pala ang tunay na kaibigan. So ibig sabihin na propaganda talaga ito. Sana nagigets niyo ibig kong sabihin, ha? O sige, continue pa natin. Sige, continue pa natin. Damdamin, tama yun. Pero nababagabag ang damdamin. Yun yung tama. At may nagsasabi din na talagang marami pang ibang mali. In fact, ayon sa iba, parang yung konsepto kinopya lamang daw sa isang Ingles na libro, fable, tungkol sa mga owl, sa mga kuwago. Nabasa rin natin ang sinabi ng libro na babasahin ko, sa lilim ng lunti ang mga dahon ng banahaw, nakatago ang isang hiwaga na pirang pinapahiwatig na may punong banahaw. Ayan, diyan naman tayo. Okay. Yung isang mali daw po ng libro ni Sara Duterte, yung punong banahaw. Actually, sinabi niya rin yan dito eh. Ito. Sa lilim ng luntiang mga dahon ng banahaw. Okay. Actually, mga kababayan, no, may nagpalusot pa dito. Meron daw po talagang puno ng banahaw. Banahaw kuming, sabi. E di sana nilagay mo dito banahaw kuming. Boba. Dapat kinumpleto mo, banahaw kuming dapat nakalagay dyan. Meron bang, may dahon ba ng banahaw? Hindi, ewan ko lang ha, may dahon ba ng banahaw? Ayan no, nakalagay dito oh. Sa ilalim ng lunti ang mga dahon ng banahaw. Walang yung Sara Duterte na to, no? Partida, sabi niya pa, madali lang daw, pero nagkamali pa siya. Oh, continue natin, sige. Libro, fable, tungkol sa mga owl, sa mga kuwago. Nabasa rin natin ang sinabi ng libro na babasahin ko, sa lilim ng lunti ang mga dahon ng banahaw, nakatago ang isang hiwaga na pirang pinapahiwatig na may punong banahaw. Alam nyo, ako po ay forester. Sa mga hindi nakakaalam, yung aking undergraduate sa UPLB ABS Forestry. Ang pinag-aaralan namin mga puno. Parang bigla ko napaisip, meron ba kaming naaral noong kami ay nag-aaral pa na banahaw ang pangalan? Alam ko may anahaw at ang anahaw hindi puno. Yun ay palm. Sabi ko, meron bang banahaw na puno? Alam ko wala. Banahaw ay bundok. Tapos makakabasa ka ngayon ng mga tagapagtanggol ni Vice President Duterte na meron daw mga nababasa mga street na banahaw, kuming. Meron pang isa nag-post na isang kilalang social media enabler na pro Duterte na parang tayo pa ang ginagawang tanga. Si ano yan, si MJ Kiambao yun. MJ Kiambao ata. Tinan ko may copy ako dito nung post niya. Wala. Si MJ Kiambao yun. MJ Kiambao, yun may sabi na meron daw pong punong banahaw. Basta may lusot lang talaga nila, di ba? Punong banahaw, dahon ng banahaw. Dahon ng banahaw, business. Natin nakita na meron daw puno na ang pangalan ay Banahaw Kuming. At ako ay tuloy na pa-research. Tama nga naman, meron nga namang kuming na species. Alam mo, ang isang scientific name puno may genus, may species siya. Like Mangifera indica sa mangga, Mangifera genus indica species. Pero ang nangyayari dito, meron yung puno na binabanggit dito, akin at babasahin natin, baka ako nagkamali, na Dacrycarpus kumingi. Kasi yun daw yung parang Banahaw kuming. So pinakita pa yung scientific na yun, Dacrycarpus kuming daw. Dapat nga kumingi eh. Yun po ay hindi Banahaw ang common name nun. Ang common name nun ay Malakawayan. Bagamat tumutubo yan sa Banahaw. So nakapag-lecture na tuloy tayo tungkol sa botany. Pero Ayan so malinaw walang punong banahaw, tanga. Alam nyo, no, ganyan po talaga katanga itong mga DDS, no? Ipipilit talaga nila na tama sila. Kahit mali. Daon ng banahaw!
Nakita mo Sara, daon ng banahaw. Walang yan. Ito, dahil nga dito, napapaisip tayo, tama ba yung impormasyon na yun? Dapat ni-research, dapat ni-review. So ang tanong dito, pinireview ba? Ni-review ba ng isang eksperto ang libro ni Vice President Duterte? Sapagkat kami sa akademya, pag nagpa-publish kami ng libro, hindi lamang basta-basta sumulat, ipapublish yan. Kailang ipapabasa mo yan sa ibang tao. Tinitingnan Ito yung sinasabi ko, no? Akala kasi ni Sara Duterte, madali lang gumawa ng libro. Actually, ito hindi ko naman tinatawanan na gumawa po ng children's book si Sara Duterte. Actually, yung mga ibang mga kaibigan po natin, mga vlogger, nung nalaman na gumawa ng children's book si Sara Duterte, hindi ako natawa. Kasi, hindi po madali gumawa ng libro. Hindi po madali. Totoo yan. Madali gumawa ng libro. Pero, hindi madali gumawa ng tamang libro. Children's book na nga lang ito, mga kababayan, pero bilang isang abogada daw na si Sara Duterte, nagkamali pa. Partida, no? Abogada pa yan, ha? Abogada, gumawa ng children's book, mali pa. Isipin nyo, di ba? Oh, kaya nung sabi ng mga ibang mga kaibigan natin mga vlogger, ano ba yan? Abogada, children's book lang yung ginawa. Pero para sa akin, meron pa rin credit yon kasi libro yan. Yun nga lang, mali. May mali. Di ba? Ewan ko ba, no? Di man lang ni-research. So, ang pinakadelikado dito mga kababayan, ang pinakadelikado dito, mamimigay si Sara Duterte ng isang libro na mali-mali yung nakalagay. Mamimigay si Sara Duterte ng libro, propaganda na nga yung libro, mali pa. So, walang kwenta yung libro. Ay, na malinaw dito, walang kwenta yung libro. Tapos, overpriced pa. 50 pesos yung sinisingil niya, 50 pesos yung sinisingil niya per book, pero 12 pesos lang pala yung production cost. Di ba? Walang kwenta, men. Walang kwenta. Sige, continue natin. mo, tama ba ang laman nito? Sa eksperto mo pinapabasa. So, gagastos tayo ng 10 milyon. Hihingi ng 10 milyon mula sa buwis ng bayan para gastusan ng isang libro na ipapabasa sa mga bata na maaring may mga maling laman. Di ba? Isipin nyo, di ba? Ipapabasa sa mga bata, imbis na makatulong, pabigat pa. Di ba? So, mali-mali talaga, no? Sa mga bagong dating, overpriced yung libro, Sa mga bagong dating, di ba, overpriced po yung libro. Kasi kanina, 2,500 lang tayo, ngayon 3,400 na. Sa mga bagong dating mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, para pakita natin yung ebidensya natin, no? Overpriced po yung libro. So, sabi dito, no? Ayan, yung hinihingi po ni Sara Duterte, 50 pesos. Di ba? According to the Office of the Vice President, printing of each copy will cost 50 pesos. Okay. Pero naalarma po yung mga independent na publishing or mga independent na printing press. Kasi po, para sa kanila, overpriced po yung 50 pesos. Kasi nga po, the higher the number of prints, the lower the prices of each copy. And the book like Duterte with 16 fully colored pages would typically cost 12 pesos per copy if 50,000 copies were produced. So sa 50,000 pesos po na kopya, 12 pesos lang po talaga yung gastos. Pero kung mas maraming kopya pang kukunin ni Sara Duterte, mas magiging mura pa ito sa 12 pesos. So ganyan po mga kababayan. So ang dami po talagang red flag dito po sa libro ni Sara Duterte. At sana mga kababayan, itigil na po natin, pati rin po ng gobyerno natin, pati po itong hearing sa susunod po ng Congress, sana po itigil na po natin yung usapin po sa libro na yan. Walang kwenta yan. Hindi po makakatulong yan. So yun mga kababayan, so dyan po sa 3,500 po na nanonood, hindi po nakakapag-like, palit na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon. So ano masabi nyo nga po dito, nasabi nga po ng isang eksperto, mali-mali daw po yung libro ni Sara Duterte. Yun na, so pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan, may sing topic lang po ito, no? Isang topic lang tayo. So salamat po, kita na lang ulit tayo, baka mamaya.